Pasugod na sa akin ang danag. Patindi ng patindi ang init ng dugong babaylan sa kalooban ko. Kasabay noon ay patindi rin ang patindi ang pagkulo ng itim na dugo ng isang vampira. Pinakiramdaman ko ang parehong bahagi ng pagkatao ko dahil sa bumubugsong enerhiya sa katawan ko. Hinayaan kong kumuwala ang magkasulungat na enerhiyang iyon. Kita kong sandaling napahinto at nag-alinlangan ng kaharap kong aswang. Kaya naman, doon na ako kumilos. Idiniin ko ang tapak sa kanang paa ko, tsaka lumundag palapit sa kanya. Sinuntok ko siya. Naisalag niya ang isa niyang braso, bagamat napaatras siya sa ginawa ko. Kumilos siya para kalmutin ako sa may hita. Subalit, mabilis kong nahawakan ang isa niyang braso. Ang kamao kong nasa pinansalag niyang braso naman ay mabilisan kong binuka para kalmutin ang kanyang tagiliran. Ang kaso, mabilis na niya akong nasipa bago ko pa man siya matamaan. Tumilapon ako paatras. Mabuti na lang at nagawa kong lumapag ng nakatayo. Sadyang ibang kalaban ng isang Panginoon. Uulitin ko sa'yo, hindi mo ako mapapabagsak ulit. Agad ay muli akong sinugod ng babaeng halimo na walang saplot. Ako naman ang dumipensa. Iniumang niya sa akin ang kanyang mga kuko. Hindi ako makakailag sa bilis. Hinayaan ko ulit na bumugso ang dalawang enerhiya mula sa kalooban ko. Hindi siya natinag. Tuloy-tuloy siyang sumugod papunta sa akin. Hanggang sa nagtaka na lamang ako nang bigla niyang kinabig ang kanyang kamay. Mainit! Gumagamit ka ng kapangyarihang kanan? Paano nangyari yon? Angil niya sa akin. Hindi ko siya sinagot. Sa halip ay sinugod ko siya. Bago pa man niya mamalayan, ay nagawa ko na siyang makalmot sa may kaliwa niyang dibdib. Umusok iyon at napahiyaw ang danag. Sunod ay tinuhod ko siya sa may puson bago ko sinapak ang kanyang ulo. Maging ang mga iyon ay umuusok din ang tinamaan ko. Muli niya akong kinalmot. Subalit, umusok din ang kanyang mga kuko nang tamaan ako sa may hita. Doon na siya bumuelo para lumundag pa atras. Naggalit ang kanyang mga pangil at nagkuyom ang mga palad. Napakatalas ang tingin ng kulay ubi niyang mga mata sa akin. Bahagya pa rin umuusok ang iilang bahagi ng kanyang katawan. Bulyaw niya sa akin. Inaubos mo ang pasensya ko! Bakit di ka na lang kasi mamatay? Tugon ko naman. Sinabi ko na sa'yo, huwag mong gagalawin ng mag-ina. Wala akong pakialam kung sino pang gawin mong hapunan. Basta wag lang ang mag-ina. Ang lakas ng loob mong utusan ako. Matapos mong saktan ng mga alagad ko? Matapos yung saktan at pasalangin ng mga mahal kong alagad? Nagtiim ang mga ngipin ko sa pamimilit niyang iyon. Sawa na ako magpaliwanag na hindi nga kami ang nanggugulo sa kanila noong mga nakaraang araw. Gayon pa man ay inulit ko pa rin ang paliwanag kahit alam kong hindi lang din niya tatanggapin. Nakiramdam ako sa paligid habang nananatiling nakapako ang mga mata sa danag. Tuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Nati Riego sa mga manduruko. Medyo malayo sila, kaya hindi ko masabi kung sino sa grupo namin ang nakakalamang. Nakatingin ka sa akin, pero nasa iba ang pansin mo. Ano, naghahanap ka na ba ng saklolo? Napukaw ng danag ang pansin ko nang muli siyang magsalita. Sa pagkakataong iyon, ay ramdam kong itinodo niya na kung anumang kapangyarihang meron siya. Ramdam na ramdam ko na ang napakasahol na enerhiya mula sa kanya. Pakiramdam ko noon ay nakalublob ako sa dagat ng madilim na presensya. Subalit, alam kong hindi ako pwedeng matalo. Kung sakali, siguradong katapusan na ni Rafael. Kaya naman, muli kong hinayaang bumugso ang dugo ng vampira at babaylan mula sa aking kalooban. Iyon ay kahit pagal na ang kalamnan ko. Napapagod na ako. Konti na lang ay masasaid na ang lakas ko. Nagkatitigan kami ng danag. Parehong nakahandang sumugod anumang oras. Ngunit pareho ring nag-iingat ng husto. Nang makita kong bumubuelo na ang isa niyang binte, ay ginawa ko na rin iyon. At sa isang iglap, sabay na sabay kaming lumundag palapit sa bawat isa. Isang salpukan ng kapangyarihan ang mangyayari. Matatalo ang mamamatay. Subalit, nung papalapit na ako sa kanya, ay bigla akong naramdaman ng isa pang madilim na kapangyarihan. Pamilyar na pamilyar sa akin ang presensyang iyon. Agad kong nakilala kung kanino iyon. Ang parehong presensya sa puno. Ang parehong halimaw na bumasag sa katinuan ni Lorena. Nakaumang na sa danag ang mga kuko ko noon. Hindi ko na mapipigilan ang paglundag ko. Napakabilis nang nangyari, pero animoy napakabagal ng oras sa paningin ko. Kita kong maging ang danag ay nagulat din sa nasabing presensya. May kamay na lumusot mula sa aninong nasa lapag. Hinablot noon ang isang paa ng danag. Hinila siya noon pababa. Hindi ko na talaga mapipigil ang paglundag ko. Nagtuloy-tuloy ako palapit sa kalaban ko. Dahil sa nabuwag ang kanyang depensa sa nangyari, tuloy-tuloy na bumaon ang mga kuko ko sa kanyang sikmura. Umusok iyon at bumulwak mula sa kanyang sugat ang napakaraming itim na dugo. Agad-agad ay nawala rin ang kamay ng humila sa danag pababa. Subalit, kasunod noon ay bigla nalang lumabas sa isang aninong nasa likod ng danag ang isang babae. Sa isang iglap
Agad nitong sinaksak ang sariling mga kuko sa likod ng aswang, sa pool sa may puso. Kumusta, Mara? 200 taon na rin. Ngiti sa akin ni Celeste. Hindi manguya ng isip ko ang nangyari. Tuloy-tuloy lang din sa pagdaing ng danag. Hindi! Ang bato! Ang bato! Huwag mo kukunin! Humalakhak ang vampirang putol ang kanang braso. Umatungal ako pukol sa kanya. Kita kong bumakas ang takot sa kanyang muka at nanginig din ang kanyang kalamnan. Subalit, madiin ang hawak niya sa isang itim na bato. Batong unti-unting lumulubog sa kaliwa niyang palad. Hayop ka! Pinaglaruan mo lang kami nitong danag! Mabilis akong bumuelo para atakihin si Celeste. Subalit, agad-agad ay pumahalo siyang muli sa mga anino. Walang tinamaan ng suntok ko, kundi sementong lapag. Bagamat dinig na dinig ko pa rin ang kanyang boses. Huwag kang mag-alala. Mahal kong apo sa pamangkin. Hindi magtatagal ay tuluyan ko ring mapapaamo ang bato ng danag. At pagdating ng araw na yon, babawiin ko sa iyo ang matagal lang dapat sa akin. Isinusumpa ko. Babawiin ko ang bato ng mga damdamin. Nakakainis! Muli kong sapak sa semento. Hindi ko maisip kung paanong nalinlang na naman ako ni Celeste. Muling dumaing ang naghihingalong danag. Napalingon ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Subalit, napaatras ako nang muli siyang humiyaw sa kawalan. Sa isang iglap ay nagsili para na tagsitakbuhan ng kanyang mga alipores palapit sa amin. Marami sa kanila ang sugatan dahil sa pakikipaglaban kina Tio Riego. Umalis na tayo rito. Tumakas na. Naputol ang pagsasalita ng danag nang mapaubo ng dugo. Sumama ka sa amin. Titignan namin kung may paraan pa para magamot ka. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi yon. Kalaban ko ang kausap ko. Kanina lang ay pakay niyang gawing hapunan si Rafael. Kaya, bakit ko siya tutulungan? Matapos ang lahat, tutulungan mo ako. Sarkastiko siyang humagikik. Salamat na lang. Pero, wala sa plano kong mamatay sa kuta ng mga vampira. Mamamatay kung mamamatay. Pero, hindi sa inyo. Biglang sumabat ang tiyuhin kong mukhang 15 anyos nang makalapit. Talagang mamamatay ka kung wala tayong gagawin. Napakalubha ng pinsala mo. Kailangan mong matignan kagad. Makinig ka. Isang pagkakamali lang ang lahat ng to. Napaglaruan lang tayo ng impaktang tiyahin ko. Hindi pa man sila natatapos mag-usap, ay muli na akong tumalikod. Tinanong ako ni Tio Riego kung saan ako pupunta. Hindi ako sumagot. Bagkus, ay tuloy-tuloy lang akong lumakad pabalik kina Lorena. Lumundag ako papunta sa punong nakasandal sa bakod. Bukas pa rin ang pinto ng kusina. Lumundag ako papunta roon, tsaka pumasok. Nadatnan ko ang tatlo sa sala. Tulalang nakaupo si Lorena sa may sulok. Katabi niya si Lola Amparo, nakalong si Rafael. Ate, wala na po ang mga monsters? Bungad tanong sa akin ng bata. Napangiti naman ako at umiling. Wala na sila. Huwag ka na mag-alala. Mabuti at ligtas kang nakabalik, Mara. Pahayag naman ni Lola Amparo. Lumapit ako sa kanya at nagmano. Tapos, umupo ako sa isa pang couch na nasa tapat nila. Bumaba ang bata sa kanyang lola, tapos lumipat sa kandungan ko. Sa totoo lang, ay nailang ako roon. Wala naman kasi akong alam sa pag-aalaga ng mga bata eh. Ni hindi ko natikman kung paano lagaan ng pasilit pa lamang ako. Ate, thank you po. Wika ni Rafael. Napalundag ng konti ang patay ko ng puso. Hindi ko napigilang mapangiti. Nakakapanibago. Kasi ganoon pala ang pakiramdam ng may taus-pusong nagpapasalamat sa'yo. Gayon pa man ay tinanong ko siya kung bakit siya nagpapasalamat sa akin. Sabi niya, kasi alam ko, sinubukan mo iligtas si Papa. Tapos, niligtas mo kami ngayon. Kaya, thank you po, Ate Mara. Niyakap ko ang bata at hinagkan sa noo. Napalingon ako kay Lola Amparo nang muli siyang magsalita. Tanong niya sa akin kung may ideya na raw ba ako sa bumali sa isip ng kanyang anak na si Lorena. Napabuntong hininga ko. Pahayag ko, kagagawan po yan ni Celeste. Kapatid po siya ng lola ko sa tatay. Ang aking lola ang may hawak ng bato ng mga damdamin. May kakayahan iyong paglaruan ng damdamin. Si Celeste naman po ang may hawak ng bato ng isip. Kaya nitong paglaruan ng isip ng mga tao at iba pang mga nilalang.
Si Lola Amparo naman ang napabuntong hininga. Tinanong niya ako kung may alam ba akong paraan para maibalik sa dati si Lorena. Subalit, umiling ako. Kaya nawala sa katinuan si Lorena dahil kinuha ni Celeste ang mismong mga alaala nito. Hindi na iyon maibabalik. Sandali kaming natahimik. Maging si Rafael ay tahimik ding nakasandal sa dibdib ko. Makalipas ang ilang minuto, tinanong ko ang matanda kung ano ng plano niya. Tugon niya, Uuwi kami ng Samar. Babiyahe kami 3 araw mula ngayon. Naroroon kasi ngayon ang angkan na pinagmulan namin ni Lorena. Ang angkan nating mga babaylan. Pwede kang sumama kung gusto mo. Napangiti ako. Wika ko, gusto ko po sana Lola. Kaso nanghihina ako sa pagtawid sa dagat eh. Isa pa, nandito po kasi ang tiyuhin ko, kapatid ni Tatay Inigo. Nanatili ako kina Lorena sa mga sumunod na araw. Ipinaalam ko lang kay Tiriego na huwag muna akong abalahin. Gusto ko kasing sulitin ang natitirang mga araw nila sa Quezon Province. Hindi ko na nga tinanong kung ano nang ginawa nila sa danag at sa mga mandruko. Basta, ibinuhos ko na lang ang oras at pansin sa pamilya ni Rafael. O, paano Mara? Aalis na kami. Dito na kami sasakay ng bus pasursugon. Tapos, dun kami sasakay ng bapor. Paalam sa akin ni Lola Amparo nang ihatid ko sila sa terminal. Gamit-gamit ko noon ang sabulag ni Tiriego. Pinag-anyo kong pangkaraniwang binibini ang sarili ko. Mag-ingat po kayo Lola. Mangyak-ngiyak kong sabi. Ikaw rin Rafael. Good boy ka dun ah. Ngumiti sa akin ang binata, tsaka ako niyakap ang maglola. Humarap naman ako kay Lorena, natulala pa rin. Maging siya ay niyakap ko rin. Kakalas na sana ako nang bigla niya akong yakapin pabalik. Napatingin ako sa kanyang muka. Nagulat ako nang makitang nakangiti siya ng maaliwala sa akin. Angging, ingat ka ha. Huwag kang papagutom. Napangiti at napatango ako sa kanyang sinabi. Pahabol ko, mag-iingat ka rin kaibigan ko. Pilitin mo sanang manumbalik sa dati ang katinuan mo. Alang-alang kay Rafael. Hindi na siya tumugon. Tumulala na siya ulit. Gayunpaman ay nagkangitian pa rin kami ni Lola Amparo. Umaasang, sana, magkahimalang gumaling pa rin si Lorena. Hinatid ko sila ng tingin pagkasakay nila sa bus. Hindi na ako pwedeng manatili roon, kaya lumakad na ako paalis. Umiikot sa utak ko kung ano nang gagawin ko ngayong wala na ang mag-anak sa Quezon Province. Mukhang kailangan ko na namang maghanap ng panibagong mapaglilibangan. Babalik ba ako sa pagiging pulube o iba naman ang pagkakatuwaan kong bihis? Lumabas ako ng terminal at lumakad sa bangketa. Tahimik lamang akong naglalakad habang nagmumuni-muni hanggang sa napansin kong may nagkakagulo sa bandang likod. Nakiramdam ako. Hinanap ko ang tinutukoy ng sumisigaw. Nang matukoy ko na, ay naramdaman ko ang malamig na pusong walang awa sa kanyang mga biktima. Isang halangang bitukang nagnanakaw lang para sa bisyo. Angging, ingat ka ha. Huwag kang papagutom. Narinig ko sa isip ang habili ng kaibigan ko. Napangiti ako. Saktong napadaan sa tabi ko ang magnanakaw at agad ko siyang hinablot papunta sa dilim. Ituloy ang dating gawi. Mababagot ba ako? Malalaman niyo sa sunod na yugto ng mahabang buhay ko.